Noong unang araw ng Abril taong 2025, muling gumulantang ang rehiyon ng Silangang Asya matapos isagawa ng People's Liberation Army, PLA, ng China ang isa na namang malakihang ehersisyong militar sa paligid ng Taiwan. Sa mga larawang lumabas sa state media ng China at kinumpirma rin ng mga pandaigdigang ahensya, makikita ang kasabay-sabay na pagkilos ng apat na pangunahing sangay ng kanilang militar: hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong lupa, at puwersa ng mga raket. Hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng puwersa. Isa itong maingat na pinlano at malawakang operasyon na may malinaw na layuning ipakita sa buong rehiyon at higit sa lahat sa Taiwan ang kahandaan ng China na ipatupad ang kanilang ideolohiyang One China policy kahit pa sa pamamagitan ng lakas. Sa naturang ehersisyo, itinaas ng China ang antas ng tensyon sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang aircraft carrier na Shandong sa Philippine Sea. Ang barkong ito, na isa sa pinakamodernong bahagi ng naval fleet ng PLA, ay nagsagawa ng mga simulated air at sea strikes sa karagatan malapit sa Okinawa, isang estratehikong lugar na hindi lamang malapit sa Taiwan, kundi pati na rin sa mga base militar ng Estados Unidos sa Japan. Ang kilos na ito ay malinaw na may dalawang layunin. Una, ipakita ang saklaw at kapasidad ng kanilang military reach. At pangalawa, ipadama sa Estados Unidos at mga kaalyado nito na hindi sila uurong sa anumang uri ng direktang paglalaban kung kinakailangan. Ang posisyon ng Shandong ay may simbolikong bigat, lalo't isa itong paalala sa pandaigdigang komunidad na ang ambisyon ng China sa rehiyon ay hindi biro. Hindi rin nag-aatubiling maglabas ng pahayag ang PLA Eastern Theater Command. Ayon sa kanila, ang nasabing operasyon ay hindi lamang pangkaraniwang drill kundi isang seryosong babala laban sa mga tinatawag nilang separatist na pagkilos ng Taiwan. Ang pahayag na ito ay malinaw na direktang tugon sa lumalakas na boses ng ilang lider sa Taiwan na tumutuligsa sa pakikialam ng Beijing at nagpapahayag ng intensyon para sa ganap na kalayaan ng isla. Sa mata ng China, ang ganitong mga pahayag ay isang banta sa pambansang pagkakaisa at soberanya ng kanilang estado, kaya't ang paggamit ng lakas kahit pa sa anyo ng military drills ay sinasabing lehitimong hakbang upang paalalahanan ang mga mamumuno sa Taipei tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng pagsuway sa ideolohikal na framework ng Beijing. Habang nagsasagawa ng operasyon ng PLA, hindi naman naging tahimik ang panig ng Taiwan. Ayon sa Ministry of National Defense ng bansa, agad nilang binantayan at minanmanan ang kilos ng 19 na barko ng hukbong dagat ng China na pumaligid sa isla. Kasama sa mga ito ang grupo ng Shandong na sinasabing gumalaw sa ruta na maaaring magbigay daan sa pagputol ng mga critical na sea lanes ng Taiwan. Ang pakiramdam ng mga autoridad ay isang uri ito ng military encirclement, isang taktika upang subukan ang depensa ng Taiwan at sukatin ang kanilang tugon. Bagamat walang direktang sagupaan ang naganap, ang presensya ng napakaraming barko ng PLA sa sobrang lapit sa kanilang teritoryo ay nagdulot ng pangamba, hindi lamang sa militar kundi pati na rin sa mga sibilyang naninirahan sa baybayin ng Taiwan. Hindi rin nakaligtas sa radar ng internasyonal na komunidad ang mga pangyayaring ito. Agad na naglabas ng matinding pagkondena ang Estados Unidos sa ginawang hakbang ng China. Sa isang opisyal na pahayag ng Department of State, sinabi ng Amerika na ang ganitong klaseng agresibong pagkilos ay nagpapalala ng tensyon sa rehiyon at inilalagay sa panganib hindi lang ang seguridad ng Taiwan, kundi pati na rin ang kalagayan ng buong Indo-Pacific. Anila, ang paggamit ng military drills bilang paraan ng pananakot ay isang hindi katanggap-tanggap na anyo ng coercion sa pandaigdigang ugnayan. Dagdag pa rito, binigyang diin ng Amerika na ang kalayaan sa paglalayag, freedom of navigation, at kapayapaan sa Taiwan Strait ay interes ng buong mundo
at hindi lamang ng dalawang bansang kasangkot sa tensyon. Habang nagpapatuloy ang sigalot, mas lumalalim ang pagkakahati sa pagitan ng Tsina at mga bansa sa kanluran. Ang ganitong klase ng military display ay tila bahagi ng isang mas malawak na estratehiya ng Beijing. Ang pagpapakita na handa silang gumamit ng anumang paraan upang ipaglaban ang kanilang pananaw sa issue ng soberanya. Sa kabilang banda, lumalakas din ang panawagan sa pandaigdigang komunidad na huwag hayaang manaig ang ganitong uri ng agresyon. Para sa Taiwan, ang sitwasyon ay isang patuloy na labanan ng ideolohiya, pagpapasya at matinding paninindigan. Ang Abril 1 ay maaaring isang ordinaryong petsa sa kalendaryo. Ngunit ngayong taon, ito ay naging marka ng isang seryosong hakbang pasulong sa larangan ng geopolitical tension sa Silangang Asya. Sa kabila ng matinding pressure mula sa isang militar na makapangyarihan, ang Taiwan ay nananatiling nakabantay, pinanghahawakan ng kanilang autonomiya, at patuloy na umaasa sa suporta ng kanilang mga kaalyado sa gitna ng unos ng panggigipit mula sa isang dambuhalang kapitbahay. Makalipas lamang ang mahigit isang buwan bago ang malawakang ehersisyong militar ng China sa paligid ng Taiwan, isang insidente naman sa karagatan ang muling nagpataas ng tensyon sa rehiyon. Noong ika-25 ng Pebrero taong 2025, isang cargo ship na may bandila ng Togo at may sakay na mga tripulanteng Tsino ang inaresto ng Taiwan Coast Guard. Ang insidente ay mabilis na sumiklab sa media matapos masira ang isang mahalagang undersea communications cable na nag-uugnay sa pangunahing isla ng Taiwan at sa Penghu Islands, isang arkipelagong bahagi ng kanilang teritoryo sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga awtoridad ng Taiwan, nakita ang barko sa lugar kung saan nasira ang cable at ito ay umano'y nakaangkla sa eksaktong lokasyon ng pinsala. Ang nasabing kable ay kritikal hindi lamang para sa telekomunikasyon, kundi para sa buong internet connectivity ng rehiyon, kaya't hindi katakatakang mabilis ang naging reaksyon ng pamahalaan. Bagamat wala pang pinal na resulta ang investigasyon, malinaw na nakatuon ang atensyon ng gobyerno sa posibleng implikasyon ng pangyayaring ito. Para sa Taiwan, hindi ito basta aksidente kundi posibleng bahagi ng mas malawak na estratehiya na tinatawag nilang gray zone tactics. Isang serye ng mga pagkilos na hindi direktang deklarasyon ng digmaan, ngunit malinaw ang layuning manggulo at magpabagsak ng kakayahan ng isang bansa. Ang pagkakaroon ng mga Tsino sa loob ng isang barkong banyaga, habang gumagalaw sa isang sensitibong lugar malapit sa isang critical na infrastruktura, ay nagsilbing mitya ng malalim na pagdududa sa motibo ng nasabing operasyon. Ang gray zone tactics na tinutukoy ay mga kilos na madalas hindi agad nakikilala bilang tahasang agresyon, ngunit may epekto sa pambansang seguridad. Maaari itong kabilang ang cyber attacks, economic coercion, at gaya ng kasong ito, pagkasira ng mahahalagang pasilidad gaya ng mga submarine cullis. Sa kabila ng kawalan ng direktang ebidensyang nagsasabing sinadya ito, may mga ekspertong naniniwala na ang paggamit ng foreign flag vessels na may Chinese crew ay maaaring sinadyang paraan upang iwasan ang agarang pananagutan ng Beijing. Samantala, agad namang tumugon ng Beijing sa mga akusasyon. Sa isang opisyal na pahayag, mariing itinanggi ng gobyerno ng China ang anumang pagkakasangkot sa insidente. Anila, ito ay isang political manipulation na layong sirain ang imahe ng China sa pandaigdigang mata at gawing lehitimo ang anti-China stance ng kasalukuyang pamahalaan ng Taiwan. Sa gitna ng kanilang pagtanggi, inakusahan pa ng Beijing ang Taipei na nagmamadaling gumawa ng mga konklusyon nang hindi pa nalilinaw ang buong istorya. Ngunit para sa Taiwan, sapat na ang mga indikasyon upang magsagawa ng masusing investigasyon at ilagay sa kustodya ang barko habang patuloy na kinukuha ang mga detalye ng galaw nito sa mga nakalipas na araw bago ang insidente.
Ang pangyayaring ito ay muling nagdala ng spotlight sa kahalagahan at kahinaan ng mga undersea communication cables sa rehiyon. Sa panahon ngayon kung kailan halos lahat ng komunikasyon, mula sa banking hanggang sa militar, ay umaasa sa internet at real-time data transfer. Ang ganitong uri ng infrastruktura ay hindi lamang teknikal, kundi stratehikong kayamanan. Ayon sa mga ulat, mahigit 75% ng international internet traffic ay dumadaan sa ilalim ng karagatan, kaya't ang anumang uri ng pagkasira dito ay may direktang epekto hindi lamang sa Taiwan, kundi maging sa mga dayuhang kumpanyang umaasa sa kanilang serbisyo. Dahil dito, mas lalong naging matunog ang panawagan sa loob ng Taiwan para sa mas maigting na seguridad sa kanilang maritime zones. Iminungkahi ng ilang mambabatas na palakasin ang kanilang Navy at Coast Guard patrols upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente sa hinaharap. Mayroon ding panukalang isulong ang regional cooperation, kasama ang mga bansang may interes sa kalayaang maglayag sa rehiyon gaya ng Japan at Estados Unidos, upang mas mapanatili ang kaayusan sa mga dagat na tila nagiging larangan na ng bagong uri ng digmaan. Isang digmaang hindi sa pamamagitan ng mga missile o tangke, kundi sa mga signal cable, anchor, at maling intensyon. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili sa balanse ang ugnayan ng dalawang bansa, habang sinisikap ng Taiwan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at infrastruktura laban sa mga hindi inaasahang banta. Patuloy namang itinanggi ng China ang anumang intensyon na makialam. Gayunman, hindi may kakailang sa bawat maliit na insidente, lumalaki ang agwat ng tiwala at lumalalim ang bangin ng hindi pagkakaunawaan. Para sa Taiwan, ang bawat cable na napuputol ay hindi lamang teknikal na suliranin, kundi isang simbolo ng patuloy na pagsubok sa kanilang soberanya at kalayaan sa rehiyong patuloy na lumulubog sa anino ng pandaigdigang kapangyarihan. Sa gitna ng lumalalim na tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, hindi nagpatumpik-tumpik ang Estados Unidos sa pagpapahayag ng matigas na posisyon laban sa agresibong pagkilos ng Beijing. Mula sa mga opisyal na pahayag hanggang sa mga hakbang diplomatikong isinulong ng State Department, malinaw ang mensahe ng Amerika. Hindi nila palalagpasin ang anumang banta sa kapayapaan at katatagan ng Taiwan Strait. Ayon sa kanilang opisyal na posisyon, ang mga ginagawang military exercises ng China ay hindi simpleng pagsasanay, kundi isang uri ng pagpapakita ng puwersa na maaaring magbunga ng hindi inaasahang komprontasyon. Para sa Estados Unidos, ang katatagan sa rehiyon ay isang mahalagang salik sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong Indo-Pacific, at anumang paglabag dito ay maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa pandaigdigang seguridad. Kasabay ng posisyon ng Estados Unidos, nagpahayag din ng matinding pagkabahala ang iba pang pandaigdigang manlalaro gaya ng Japan at European Union. Para sa Japan, ang posibleng paglala ng tensyon ay direktang banta sa kanilang pambansang seguridad, lalo na't malapit lamang ang kanilang teritoryo sa mga lugar kung saan madalas isinasagawa ang mga military drills ng China. Ang European Union naman, bagamat nasa kabilang dako ng mundo, ay nagsabing may direktang interes din sila sa pagpapanatili ng status quo sa Taiwan Strait. Ayon sa kanila, ang malayang kalakalan, komunikasyon, at kapayapaan sa rehiyon ay bahagi ng pandaigdigang interes na hindi maaaring baliwalain. Dagdag pa nila, ang anumang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa lugar ay maaaring magbunsod ng panibagong Cold War na tatama sa ekonomiya at diplomatikong ugnayan ng maraming bansa. Sa gitna ng mga batikos at pandaigdigang pagkabahala, ipinagtanggol ng China ang kanilang mga aksyon. Ayon sa kanilang pahayag, ang mga isinagawang ehersisyong militar ay kinakailangan upang harapin ang umano'y mga separatistang aktibidad ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Lai Ching-te ng Taiwan.
Inakusahan ng Beijing ang pamahalaan ng Taiwan ng pagpapalakas ng kampanya para sa kalayaan na anilay isang banta sa pambansang pagkakaisa ng China. Sa pananaw ng Beijing, hindi ito isang simpleng issue ng soberanya, kundi isang krusada laban sa anilay panlabas na panghihimasok at lokal na panlilinlang. Sa kabila ng mga panawagan ng ibang bansa para sa pag-iwas sa tensyon, iginiit ng China na hindi sila maaaring manatiling tahimik habang tinatangka umanong putulin ang kanilang teritorial na integridad. Sa panig naman ng Estados Unidos, hindi sila nag-aatubiling muling pagtibayin ang kanilang suporta sa Taiwan at sa iba pang mga kaalyado sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga opisyal na pahayag at konsultasyon sa mga defense partners, pinatutuhanan ng Amerika ang kanilang pangako sa pagpapalakas ng kolektibong seguridad sa harap ng intimidation tactics at destabilizing behavior ng Beijing. Mula sa mga pagpupulong ng mga defense ministers hanggang sa mga coordinated naval patrols sa karagatan ng South China Sea, nagpapakita ang Amerika ng aktibong pakikilahok hindi lamang sa pananalita, kundi sa gawa. Sa pananaw ng kanilang gobyerno, hindi maaaring maging passive ang mundo habang unti-unting tinutulak ng isang kapangyarihang militar ang mga limitasyon ng diplomatikong pag-uusap. Habang nagpapatuloy ang mga ganitong pangyayari, patuloy ding nakatutok ang mata ng buong mundo sa bawat kilos ng magkabilang panig. Sa mga talakayan sa United Nations, forums sa Asia Pacific, at mga report ng mga independent watchdogs, paulit-ulit na binibigyang diin ang pangangailangan ng transparency, respeto sa international law, at pagpapahalaga sa kapayapaan. May mga panawagan na rin para sa muling pagbubukas ng dialogue sa pagitan ng Beijing at Taipei upang muling masimulan ang diplomatikong pakikipag-ugnayan na matagal nang natigil. Sa kabila nito, marami rin ang nangangambang baka hindi na muling bumalik ang tiwala sa pagitan ng dalawang panig, lalo't sunod-sunod ang mga pangyayaring nagpapahiwatig ng lalong paghihigpit sa pagitan nila. Hindi maikakaila na ang sitwasyon sa Taiwan Strait ay patuloy na nagiging maselan at puno ng hindi tiyak na posibilidad. Sa isang banda, naroon ang pangarap ng isang isla na patuloy na ipinaglalaban ang karapatan nito na mamuhay ayon sa sariling pagpapasya. Sa kabilang banda, naroon naman ang isang makapangyarihang estado na determinado sa pagbawi ng kung ano ang itinuturing nitong legal at historical na bahagi ng kanyang teritoryo. At sa gitna ng dalawang puwersang ito, naroroon ang buong daigdig na nanonood, nag-aalala, at umaasang ang kapalaran ng rehiyong ito ay hindi mauuwi sa isang trahedyang maaaring iwasan kung nanaig lamang ang talino at kapayapaan kaysa sa puwersa at kapangyarihan. Sa mga susunod na buwan, mahalagang tutukan hindi lamang ang mga kilos ng militar sa karagatan, kundi pati ang mga diplomatikong hakbang na isusulong ng bawat bansa. Maaring ang kapayapaan ay hindi agad makamtan, ngunit habang may mga bansang patuloy na nagsusulong ng dialogo at diplomatikong pakikipagtulungan, nananatiling buhay ang pag-asa. Ngunit sa panahong ito ng krisis, ang bawat pahayag, kilos at pasya, kahit gaano kaliit, ay may kakayahang bumago sa takbo ng kasaysayan. Ang Taiwan Strait ay hindi lamang daan ng kalakalan o geographical na hangganan. Isa rin itong simbolo ng pakikibaka ng ideolohiya, kalayaan, at pandaigdigang responsibilidad sa harap ng lumalalang tensyon sa ating panahon.